Isang walang silbing matanda. Iyon ang bulong ng mga tao tuwing dadaan si Don Lorenzo sa kanyang sariling mansyon. Mayaman nga, pero mag-isa. Walang pamilya, walang silbi, kung wala namang anak. Araw-araw kinukutya siya ng alaala ng isang anak na sinabing patay na. Isang trahedyang nilibing ng walang bangkay. Isang ama na hinusgahan ng mundo bilang bigong magulang. Pero paano kung ang anak na yon ay hindi talaga namatay? Paano kung ang mismong taong araw-araw niyang isang simpleng driver ang magbubunyag ang katotohanang matagal nang itinago ng panahon? Isang walang silbing matanda. Iyon ang bulong na parang usok. Hindi mo mahuli kung sino ang nagbitaw, pero ramdam mo ang bigat sa hangin. Tuwing daraan si Don Lorenzo sa mismong mansyon na siya ang nagpagawa. Siya ang nagbayad, siya ang nagpaayos, hanggang maging pinakamagarbo sa buong asyenda. Hindi siya bingi, naririnig niya. Minsan nagmumula sa mga katulong sa kusina na akala hindi siya dadaan sa hallway. Minsan naman mula sa mga trabahador sa bakuran na nagtatago sa likod ng mga puno. Minsan, mismong mga bisitang bigla na lang sumusulpot para kamustahin siya. Pero ang totoo ay tinitingnan kung gaano na siyang kahina at kung gaanong kalaki ang pwedeng makuha kapag siya na ang nawala. Mayaman si Don Lorenzo, hasyendero, may lupa, may negosyo, may pangalan. Pero sa dulo ng araw kapag nagsara ang mga pinto at tumahimik ang mansyon, wala siyang maipagyabang. Dahil wala siyang kasama sa hapag. Walang anak na magtatanong kung kumain na ba siya. Walang halakhak na tatakbo sa sala. Walang yabag ng paa ng batang magpapaiyak, magpapatawa, magpapasayaw, at magpapalambot ng puso niya. May mga taong nakapaligid, oo, pero iba ang nasa paligid sa nasa puso. At ang puso ni Don Lorenzo, matagal nang may bakanting silid. Gabi na naman malamig ang hangin sa paligid ng mansyon. Kahit maraming ilaw ang chandelier sa sala, parang laging may aninong nakaupo sa mga sulok. Yung mga aninong hindi mo makita, pero alam mong nandoon. Nasa silid aklatan siya. Doon siya madalas tumakas kapag hindi niya nakaya ang katahimikan ng mga kwartong dati puno ng buhay. Ang silid aklatan, ang lugar na parang may natitirang peraso ng pamilya niya sa mga libro, sa mga larawan, sa mga lumang gamit na hindi niya maipamigay kahit gustuhin pa ng mga tao. Nasa mesa ang mga photo album, makapal, mabigat, parang yung bigat ng mga taon na pilit niyang pinasan mag-isa. Pinuklat niya ang una. Nandoon ang mukha ng asawa niya, si Doña Amalia. Nakangiti habang may hawak na bulaklak sa hardin. Nandoon ang larawan nilang mag-asawa sa harap ng mansyon, bago pa ito tuluyang tumanda sa katahimikan. Nandoon ang isang batang lalaki, si Matias. May hawak na saranggola. Nakatawa, pawis na pawis, pero ang mata niya, pareho ng sa mata ni Don Lorenzo. Tumingin si Don Lorenzo sa litrato na parang unang beses niya nakita ang anak. Pero hindi ilang libo ng beses niya itong tinitigan. Ilan libong beses niya nang binilang ang mga ngiti, ang mga dimples, ang korba ng labi, ang linya ng kilay. Lahat, kabisado na niya. At sa bawat buklat, dumadating ang parehong tanong. Nasaan ka anak? 25 taon. 25 taon mula nang mawalan siya ng anak sa dagat. Isang trahedya na hindi nila maikwento ng diretsyo dahil kahit siya mismo, hindi pa rin tanggap. Sabi ng mundo, patay na si Matias. Sabi ng mundo, move on. Sabi ng mundo, wala nang pag-asa. Pero, papaano mag-move on ang ama kung wala man lang siyang bangkay na nailibing? May libing, oo. May kabaong, may misa, may mga taong umiyak, at mas maraming taong nagkunwari lang. Pero sa loob ng kabaong, wala. Hangin, simbolo, para lang matigil ang usapan, para lang masabing tapos na. Para kay Don Lorenzo, hindi natapos. Hindi natapos dahil sa gabi-gabi, sa bawat katahimikan,
May isang batang sumisigaw sa loob ng alaala niya. At ang sigaw na iyon, kahit tumanda na siya, hindi pa rin humihina. Dahan-dahan niyang isinara ang album. Huminga siya ng malalim. Pilit hinahabol ang lakas ng dibdib niya na para bang nauupo sa lungkot. Sa labas, naririnig niya ang mahinang yabag. Isang kasambahay. "Don?" Maingat ang boses ni Aling Cora. Ang matagal nang namamalagi sa mansyon. "Nandito na po ang tiyan ninyo?" Hindi naman sumagot si Don Lorenzo agad. Tumango lang siya at parang mas mahalaga pa ang pagpigil niya sa luha kesa sa anumang salita. Inilapag ni Aling Cora ang tray sa maliit na mesa. Tapos ay tumayo sa gilid. Alam niya na ang takbo ng gabi ni Don Lorenzo. Laging ganito. Laging tahimik, laging may album, laging may mga alaalang bumabalik. "Don?" Mahina ulit si Aling Cora. "Kain na rin po kayo kahit kaunti." Doon napangiti si Don Lorenzo. Pero hindi masaya. Yung ngiting may punit sa gitna. "Kapag kumain ako," sabi niya na paos. Lalong tatahimik. Hindi na nakasagot si Aling Cora dahil naiintindihan niya. Ang pagkain para sa ibang tao, comfort. Para kay Don Lorenzo, paalala na siya lang ang nakaupo sa mesa. "Kung may kailangan po kayo, andito lang po kami," sabi pa ni Aling Cora bago dahan-dahang lumabas. Naiwan na naman siyang mag-isa. Lumipas ang ilang oras, hindi niya na namalayan. Tumayo si Don Lorenzo at naglakad sa pagitan ng mga estante ng libro. Mahilig si Matias sa mga librong pambata noon. May isang shelf na hindi niya pinagalaw, kahit sinabi pang lipas na at pwede nang ipamigay sa kung sino. Ayaw niya. Kasi minsan kapag dumadaan siya doon, na-imagine niya ang batang Matias na nakaupo sa sahig, nakayakap sa liko, at nagtataka sa mundo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng estante, parang kinakausap ang nakaraan, hanggang sa napansin niyang may kahon sa ibabang bahagi ng shelf. Isang kahon na tila na itulak papasok sa sulok, natabunan na ng alikabok. Sandali siyang natigilan. Hindi niya maalala kung kailan niya huling nakita ayon. Lumuhod siya, masakit sa tuhod ang galaw, at hinila palabas ang kahon. Kumalas ang alikabok. Umubo siya ng mahina, pero hindi niya inenda. Pagbukas niya ng kahon, parang huminto ang mundo. Isang lumang tsinelas. Hindi bagong tsinelas, hindi mamahalin. Lumang tsinelas na may bahagyang punit sa gilid. May mantsa na hindi na matanggal. Yung tipong tsinelas sa paborito ng bata kasi komportable. Kahit na paulit-ulit mong sabihing palitan na. Ang tsinelas iyon ni Matias. Napapikit si Don Lorenzo. Hindi siya agad nakahinga. Parang may kamay na humawak sa lalamunan niya at pinisil. Dahan-dahan niyang iniangat ang tsinelas. Parang sagrado. Parang kapag naputol ang hawak niya, mawawala rin ang huling koneksyon niya sa anak. Idinikit niya ito sa dibdib. At doon, bumigay ang lahat ng pilit niyang pinatatag sa loob ng 25 taon. "Bakit hindi kita pinigilan, anak?" Bulong niya, basag ang boses. Sumakit ang lalamunan niya, pero mas masakit ang puso. Tumulo ang luha niya sa lumang goma ng tsinelas. Yumakap siya ng mahigpit. Parang yakap sa anak na hindi na bumalik. Naupo siya sa sahig. Sa malamig na sahig ng silig-aklatan. Sa pagitan ng mga librong hindi niya na mabasa dahil lumalabo na ang mga mata niya. Umiyak siya ng tahimik. Tapos sumunod ang hikbe na matagal niyang kinukulong. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakaupo roon. Basta ang alam niya, ang mundo ay biglang lumaki sa lungkot at siya lang ang nasa gitna. Sa labas ng bintana, umihip ang hangin. Kumakalusko sa mga dahon. Parang may bumubulong pabalik. "Mag-isa ka na naman, Don Lorenzo." At habang umiiyak siya, may isang alaala na biglang sumiklab sa isip niya. Isang araw sa tabing dagat, si Matias na tumatakbo palayo, sumisigaw ng, "Pa, tingnan mo!" habang hawak ang saranggola. Pero ngayon, ang saranggola ay wala na. Ang bata ay wala na. O wala lang ba siyang alam? Muling humigpit ang hawak niya sa tsinelas. Parang may hinahabol na huling sagot. "Anak,
Mahina niyang tawag, halos pabulong na lang. "O, nasan ka man? Kahit isang beses. Kahit silip lang." Tumigil siya sandali, parang may narinig. Pero wala. Tahimik ulit. Tahimik na nakakasakal. At sa gabing iyon, sa sahig ng silid-aklatan, yakap ang lumang tsinelas, si Don Lorenzo ay muling natulog na luhaan, na walang kaalam-alam na sa labas ng mansyon, sa mundong hindi niya na sinusuyod, may isang katotohanan na matagal nang naghihintay na mabunyag. Dumarating ang Pasko sa mansyon ni Don Lorenzo na parang bisitang hindi niya iniimbitahan. Maingay, makulay, pero walang dalang saya. Sa labas kumikisa pa mga ilaw na ipinabitin sa bawat haligi ng mansyon. May mga parol sa hardin. May Christmas tree sa gitna ng sala na abot halos kisame. Ang mesa sa dining area ay puno ng dekorasyon. Gold, pula, berde, lahat planado. Lahat maganda. Pero sa gitna ng lahat ng yon, may isang bagay na hindi kailanman nadagdag. Tao. Tuwing umaga sa Disyembre, marinig ang mga trabahador na nag-aayos. Nagtatawanan, nagkukwentuhan kung anong handa nila sa bahay, kung sinong uuwi ng probinsya, kung sinong magpapasko sa pamilya. Si Don Lorenzo tahimik lang na dumaraan, tanga ng tasa ng kape, pilit na hindi nakikinig. Pero paano kaiiwas kung bawat salita nila ay paalala nang wala sa kanya? "Don, gusto niyo po bang dagdagan pang ilaw sa may hagdan?" Tanong ng isa sa mga tauhan. "Bahala na kayo." Sagot niya na walang emosyon. Kahit punuin pa nila ang ilaw ang buong mansyon, hindi nun mapapawi ang dilim sa loob niya. Pagdating ng gabi, isa-isa nang umaalis sa mga tao. May kaniya-kanyang pamilya silang uuwian. Sa mansyon, nananatili ang katahimikan. Mas mabigat ngayon dahil alam ni Don Lorenzo na Pasko na dapat iyon. Tinitigan niya ang pagkain, hindi siya nagutom. O baka sanay na lang siyang walang gana kapag ganitong panahon. "Don, baka gusto niyo pong tikman kahit yung sopas lang po." Alok ni Aling Cora, halatang nag-aalala. Umiling siya. "Mamaya na lang." Pero pareho nilang alam, walang mamaya. Tumayo siya at naglakad palayo sa mesa. Iniwan ang handa na parang iniwan din siya ng okasyon. Sa itaas ng mansyon, sa isang silid na matagal nang hindi nabubuksan, nandoon ang mga kahong nakahanay sa gilid ng dingding. Mga kahong hindi niya pinapansin buong taon. Pero tuwing Pasko, parang may sariling lakas na humihila sa kanya papunta roon. Binuksan niya ang ilaw. Isa-isa niyang tinignan ang mga kahon. May label, may petsa. Mga alaala na maingat niyang itinabi dahil natatakot siyang tuluyang mawala kung pababayaan. Huminto siya sa isang kahon na may sulat kamay. Para kay Matias. Lumunok siya at parang biglang bumigat ang hangin. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay may tissue paper na naninilaw na sa tagal. May ilang lumang regalo. Isang libro, isang jacket na hindi na nasuot. At sa pinakailalim isang maliit na kahon na kulay itim. Alam niya na kung ano yon bago pa niya buksan. Isang relo. Simple lamang ang disenyo, hindi sobrang mamahalin sa itsura, pero malinaw na dekalidad. Matagal niya na itong binili. Dapat ibibigay niya iyan kay Matias sa kaarawan nito, o sa Pasko, o kahit anong araw na magkakasama sila. Pero walang araw na dumating. Kinuha niya ang relo at inilagay sa palad. Mabigat, hindi dahil sa bakal kundi dahil sa kahulugan. Naalala niya ang sarili niya noon. Hawak ang kahong ito. Sinasabing, "Mamaya na, pag-uwi na lang." Laging may mamaya. Laging may bukas. Hanggang sa wala na. "Ang tanga-tanga mo, Lorenzo." Mahina niyang sabi sa sarili. Walang galit, pagsisisi lang. Umupo siya sa gilid ng kama at tinitigan ang relo na para bang umaasang gagalawang oras pabalik. Pero hindi. Hindi kailanman bumabalik ang oras. Lalo na kung anak ang nawala. Tahimik niyang isinara ang kahon. Tumulo ang luha niya at pumatak sa takip. Hindi niya pinunasan, hinayaan niya. Parang dasal na walang salita. "Kung naiabot ka lang sana." Bulong niya. Pero huli na.
Lumipas ang mga oras, hindi niya namalayan kung kailan siya bumaba ulit sa sala. Ang ilaw ng Christmas tree ang tanging liwanag. Kumikislap ang mga parol, pero parang nangungutya lang. Umupo siya sa sofa, hawak ang tasa ng tsaa na hindi niya ininom. Sa labas may naririnig siyang paputok. Tawanan, sigawan ng Merry Christmas! Pinikit niya ang mata niya. Sa loob ng isip niya, ibang eksena ang bumabalik. Isang batang tumatakbo sa sala, may hawak na laruan. Sumisigaw ng, "Patingnan mo!" Isang boses na matagal niya nang hindi naririnig. Muli niyang iminulat ang mata. Wala. Wala kundi ang malawak na sala at ang tunog ng orasan sa pader. Bawat segundo, parang paalala na tumatanda na siya at kasama ng bawat taon, mas kumukupas ang pag-asang muling magkikita sila. O iyon ang akala niya. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tiningnan ang langit. Tahimik na tahimik ang mga bituin. "Matias?" Mahina niyang tawag. Hindi inaasahang may sasagot. "Nasaan ka man? Sana hindi ka nag-iisa tuwing Pasko." Hindi niya alam, habang binibigkas niya ang mga salitang yon, may isang tahanan sa malayong probinsya na puno ng tawanan. May simpleng hapag. May kanin at ulam na hindi marangya pero may init ng pamilya. At sa lugar na yon, may isang lalaking hindi niya kilala pero dugo niyang dumadaloy sa ugat. Sa gabing yon, natulog si Don Lorenzo na may kirot sa dibdib at luha sa mata. Hindi niya alam na ang Paskong iyon ang huli niyang ipinagdiriwang na mag-isa. Maaga pa lang magigising na ang mansyon. Pagkatapos ng Pasko, balik trabaho na ang lahat. Tahimik pa rin ang paligid. Pero may kakaibang galaw sa harap ng bahay. May bagong sasakyan na nakapark at may isang lalaki nakatayo sa tabi nito. Tuwid ang tindig. Halatang kinakabahan pero pilit na maayos ang kilos. "Don, nandito na po yung bagong driver," sabi ni Aring Cora habang marahang kumakatok sa pintuan ng silid ni Don Lorenzo. "Pasok," sagot niya na paos pa ang boses. Halatang kagigising lang. Lumabas si Don Lorenzo ng kwarto. Suot ang simpleng long sleeves. Hindi na siya nag-abalang magbihis ng formal. Wala naman siyang pupuntahan. O iyon ang akala niya. Pagbaba niya ng hagdan, doon niya nakita ang binata. Nakatayo ito malapit sa pintuan. Hawak ang sombrero na magkabilang kamay. Halatang sanay sa hirap pero may disiplina sa kilos. Payat, hindi matangkad, pero may tindig na hindi basta-basta. At nang tumingala ito para salubungin ang tingin niya, biglang huminto ang hakbang ni Don Lorenzo. Parang may humigop ng hangin sa paligid. Ang mukha, ang mga mata, ang paraan ng pagtitig, hindi bastos, hindi mapangahas, pero diretso, malinaw at may kung anong pamilyar na hindi niya maipaliwanag. "Magandang umaga po, Don." Magalang na bati ng binata. "Ako po si Emmanuel, bagong driver po ninyo." Hindi naman agad nakasagot si Don Lorenzo. Nakatitig lang siya. Sa isang iglap, bumalik ang isang mukha sa kanyang alaala. Isang batang lalaking may kaparehong hugis ng mata. Parehong kurba ng ilong. Parehong tingin kapag may gustong iparating pero hindi alam paano sasabihin. "Don?" Maingat na tawag ni Aling Cora. Doon lang siya parang nagising. "Oo." Mabilis niyang sagot. Pilit na inayos ang sarili. "Pasensya na. Ano nga ulit ang pangalan mo?" "Emmanuel po." "Emmanuel." Tumango si Don Lorenzo. Pero kahit tumango ang ulo niya, ang isip niya ay gulong-gulo na. Lumapit siya ng ilang hakbang. Parang may sariling paa ang katawan niya. "Matias?" Bigla niyang nasabi. Napakunot noo si Emmanuel. "Po?" At bago pa niya namalayan, niyakap niya na ang binata. Isang mahigpit, desperado at nanginginig na yakap. Parang yakap ng isang ama na matagal nang hinahanap at biglang naniniwalang natagpuan na niya. "Anak," pabulong na sabi ni Don Lorenzo, basag ang tinig. Nanlaki naman ang mga mata ni Emmanuel. Hindi siya agad kumilos. Hindi niya alam kung itutulok ba niya ang matanda
o yayakapin pabalik. Ramdam niya ang bigat ng damdamin sa yakap nito. Hindi ito bastos, hindi ito masama. Ito ay puno ng lungkot. Don, hindi po ako. Maingat niyang sabi. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Don Lorenzo. Agad siyang napabitaw. Humakbang siya paatras. Para bang biglang nasunog ang kamay niya sa katotohanan. Pasensya ka na. Mabilis siyang sabi. Pasensya na, akala ko lang. Huminga siya ng malalim. Pinilit ibalik ang dignidad niya bilang amo sa mansyon. Akala ko lang kasi may kamukha ka. Dagdag pa niya. Mas kalmado na ang tono. Opo. Sagot naman ni Emmanuel. Halatang hindi pa rin mauunawaan ang nangyari. Madalas nga po yung sinasabi ng iba. Tumahimik sila sandali. Alam ni Don Lorenzo na mali ang nangyari. Alam niyang imposible. Matagal nang patay ang anak niya. Iyon ang sinabi ng lahat. At kahit masakit, pinilit niyang tanggapin iyon sa loob ng 25 taon. Pero bakit ganito? Bakit sa unang tingin pa lang, parang may humila na sa puso niya? Pasensya ka na ulit ha, sabi niya na mas suminahon. Matanda na talaga ako. Wala pong problema doon. Sagot naman ni Emmanuel, may bahagya pang ngiti. Naiintindihan ko po kayo. At doon niya lalo itong napagmasdan. Hindi lang mukha ang kamukha, pati kilos, ang paraan ng pagtayo, ang paggalang, ang maingat na pagsagot. Parang hindi tinuruan, parang likas. Gaano ka nakatagal na nagdadrive? Tanong ni Don Lorenzo, pilit na binabago ang usapan. 5 taon na po, sa iba't ibang amo. Pero ito po ang unang beses sa malaking asyenda. May pamilya ka? Opo, may asawa po ako at isang anak. May kurot sa dibdib ni Lorenzo sa salitang anak. Anong pangalan? Tanong niya na hindi alam kung bakit mahalaga. Emmanuel din po ang pinangalan ko doon. Pinangalan lang po ako sa tatay ko. Yung anak ko po, lalaki rin. Emmanuel din po. Napangiti si Don Lorenzo. Isang ngiting hindi niya inaasahan sa sarili niya. Pare-pareho kayo ng pangalan? Opo, sabi po kasi ng tatay ko, importante raw po ang pangalan. Para kahit mawala ang isa, may magpapatuloy. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may dumagan sa dibdib niya. Mabigat, pero hindi masakit. Parang may kahulugang pilit lumulutang. Magaling, sabi niya sa huli. Simula ngayon, ikaw na magiging driver ko. Opo, Don. Sagot naman ni Emmanuel na may respeto. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Don Lorenzo ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Hindi siya naiirita sa presensya ng driver. Sa halip ay hinahanap niya. Tuwing aalis sila, tahimik lang si Emmanuel. Hindi madaldal, hindi rin suplado kapag tinatanong. Sasagot. Kapag hindi, mananatiling tahimik. Eksaktong ganito rin si Matias noon. Minsan nahuli pa ni Don Lorenzo ang sarili niyang pinagmamasa ng pinata sa rear view mirror. Ang mga mata nito, parehong-pareho ang tingin kapag nag-iisip. Don, okay lang po ba kayo? Minsang tanong ni Emmanuel. Oo. Sagot niya sabay iwas ang tingin. May naaalala lang ako. Hindi na siya nagtanong pa at doon niya lalo itong nagustuhan. Walang pilit, walang tanong, walang usisa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na ganoong kabigat ang katahimikan sa sasakyan. May tao sa paligid niya, hindi pamilya, pero hindi rin estranghero. At sa bawat araw na lumilipas, may isang tanong na unti-unting bumubuo sa isip ni Don Lorenzo. Bakit sa lahat ng driver na dumaan sa buhay ko, siya ang pinadala? Hindi niya alam ang sagot. At hindi niya rin alam na ang sagot ay mas malapit kesa sa inaakala niya. Nasa dugo, nasa alaala, at nasa isang katotohanang matagal nang naghihintay na mabunyag. Hindi agad napansin ni Don Lorenzo ang pagbabago. Walang isang malaking pangyayari. Walang biglang eksena na magsasabing dito nagsimula. Sa halip, unti-unti itong pumasok. Tulad ng hangin na hindi mo napapansin. Hanggang sa maramdaman mong mas gumagaan na ang paghinga mo.
Araw-araw, si Emmanuel ang nagmamaneho para sa kanya. Sa umaga, naroon na ito bago pa man siya bumaba ng hagdan. Tahimik na naghihintay. Maayos ang suot. Laging may baong respeto sa kilos at pananalita. Magandang umaga po, Don. Palagi nitong bate. At sa bawat umagang yon, may kung anong bahagyang gumagaan sa dibdib ni Don Lorenzo. Isang pakiramdam na matagal nang hindi nararamdaman, kahit hindi niya maipaliwanag kung bakit. Kapag bumiyahe sila, bihira silang mag-usap. Hindi dahil may pagitan, kundi dahil kailangan. Si Emmanuel hindi nagtatanong ng personal. Si Don Lorenzo naman, hindi naiinis sa katahimikan. Sa katunayan, parang mas komportable siya roon. Isang hapon, pauwi sila mula sa bayan. Mabagal ang takbo ng sasakyan dahil sa traffic. Sa labas, abala ang mga tao. May mga tendera. May mga batang naglalaro. May mga pamilyang sabay-sabay tumatawid. Don, biglang sabi ni Emmanuel, pwede po ba tayong huminto sandali? Nagulat si Don Lorenzo. May problema ba? Wala naman po. May patanda po kasing tatawid, hirap siyang maglakad eh. Sumilip si Don Lorenzo sa harap. Isang matandang babae, ang pilit tumatawid ng kalsada. Bitbit ang maliit na bayong, walang tumitigil. Hindi na nagdalawang isip si Emmanuel. Ipinarada niya ang sasakyan. Bumaba, inalalaya ng matanda hanggang sa makatawid. Tahimik na pinanood ni Don Lorenzo ang eksena mula sa loob ng sasakyan. Ganito rin si Matias noon. Hindi nakakalagpas sa taong nangangailangan. Hindi marunong magbingi-bingihan sa harap ng iba. Pagbalik ni Emmanuel, hindi ito nagkwento. Umupo lang ulit sa driver's seat at ipinagpatuloy ang biyahe. Salamat. Biglang sabi ni Don Lorenzo. Para saan po? Tanong ni Emmanuel. Sa paghinto, sagot niya. Hindi lahat ay gagawin yan. Ngumiti naman si Emmanuel ang bahagya. Turo po yan ng tatay ko. May kurot na naman sa dibdib ni Don Lorenzo sa salitang tatay. Sa mansyon, napapansin din ng mga kasambahay ang pagbabago. Parang mas maaga na po kayong bumababa ngayon Don? Sabi ni Aling Cora isang umaga. Tumango lamang si Don Lorenzo. Pero sa isip niya, alam niya ang dahilan. Dati sinasadya niyang magtagal sa kwarto. Ngayon parang may hinihintay siya sa ibaba, kahit hindi niya aminin. Minsan nagdatan niyang naglilinis si Emmanuel ng sasakyan, kahit tapos na ang oras ng trabaho. Hindi mo kailangan gawin yan, sabi ni Don Lorenzo. Opo, Don, sagot naman ng binata. Pero gusto ko lang pong siguraduhin na maayos lagi. Pinagmasdan niya ang paraan ng pagtatrabaho ni Emmanuel. Maingat, hindi minamadali. Parang may respeto sa bawat ginagawa. Hindi lang trabaho para dito ang pagmamaneho. Parang may dignidad. May oras ka pa ba? Tanong ni Don Lorenzo. Opo, sagot naman ito agad. Maupo ka muna. Sabi niya sabay turo sa bench sa hardin. Nagulat si Emmanuel, pero sumunod. Umupo sila ng may kaunting pagitan. Tahimik, pero hindi awkward. Kamusta ang pamilya mo? Biglang tanong ni Don Lorenzo. Hindi niya alam kung bakit niya tinanong. Mabuti naman po, sagot ni Emmanuel. Simple lang po ang buhay namin, pero masaya po. Masaya? Ulit ni Don Lorenzo na parang sinusukat ang salita. Opo, basta magkakasama po. Tumango naman si Don Lorenzo. Hindi na siya nagsalita. Hindi niya alam kung kailan niya huling narinig ang salitang masaya na may kasamang magkakasama. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumarami ang maliliit na eksenang ganito. Kapag may masakit ang ulo ni Don Lorenzo, si Emmanuel ang unang makakapansin. Hininaan ang tugtog ng sasakyan, babagalan ng takbo, iiwas sa lubak. Kapag tahimik si Don Lorenzo, hindi niya pinipilit magsalita. Kapag mukhang pagod, kusa siyang magtatanong. Gusto niyo po bang dumaan muna sa tahimik na daan, Don? At sa bawat pagkakataon, mas lalo niyang nararamdaman ang isang bagay na matagal nang wala. Ang pakiramdam na may nagmamalasakit.
Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto. Isang gabi, nadatna ni Aling Cora si Don Lorenzo sa sala. Nakaupo, hawak ang isang lumang album. "Don, hapunan na po," sabi niya. "Mamaya na," sagot ni Don Lorenzo, pero hindi inalis ang tingin sa litrato. "May iniisip po ba kayo?" tanong ni Aling Cora nang maingat. Sandaling tumahimik si Don Lorenzo bago sumagot. "May mga tao lang talaga na dumarating sa buhay natin," sabi niya na mabagal ang salita, "na hindi natin inaasahan." Tumango si Aling Cora, parang nauunawaan. Hindi niya tinanong kung sino. Isang hapon, pauwi sila galing sa ospital para sa regular na check-up ni Don Lorenzo. Tahimik ang biyahe. Pagdating sa mansyon, hindi agad bumaba si Don Lorenzo. "Emmanuel?" tawag niya. "Opo, Don." "Marunong ka bang magluto?" Napangiti naman ang binata. Kaunti lang po. Tinuruan po ako ng asawa ko." "Sa susunod," sabi ni Don Lorenzo. Parang papiro pero seryoso ang tono. "Baka pwedeng magluto ka rin dito paminsan-minsan. Gusto kong tikman yung simpleng pagkain na sinasabi mo." Nagulat si Emmanuel. Kung gusto po ninyo." Tumango si Don Lorenzo. Sa loob niya, may kakaibang saya. Isang bagay na hindi niya pinangarap, pero biglang gusto niyang maranasan. Hindi niya namamalayan unti-unti nang napupuno ng presensya ni Emmanuel ang espasyong matagal nang walang laman sa puso niya. Hindi niya pa alam kung bakit. Hindi niya pa alam kung paano. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, hindi na ganong kabigat ang pag-uwi sa mansyon. At sa katahimikan ng gabi habang papasok siya sa kwarto, may isang tanong na bumabalik sa isip niya. Mas malinaw kaysa dati. Bakit pakiramdam ko? Para hindi na ako nag-iisa. Maaga pa lang ay ramdam na ni Don Lorenzo na may kakaiba sa araw na yon. Tahimik ang mansyon. Hindi yung katahimikang nakasanayan niya, kundi yung katahimikang parang may hinihintay na mangyari. Pagbaba niya ng hagdan, nadatnan niya nakaayos na ang sasakyan. Nasa gilid si Emmanuel, hawak ang maliit na bag, tila may nahandang paalam. "Don?" Bungad ang binata na makita siya. "Pwede po ba ako magpaalam?" Tumango naman si Don Lorenzo. "Ano yan?" "Uwi po sana ako ng probinsya," sabi ni Emmanuel. Maingat ang tono. "Magpapasko po kami roon ng pamilya ko kung okay lang po." Napahinto si Don Lorenzo. Parang may bahagyang kirot na dumaan sa dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan sa simpleng paalam. "Gaano kakatagal na mawawala?" tanong niya. "Mga 3 o 4 na araw po," sagot ni Emmanuel. "Babalik din po agad." Tumango si Don Lorenzo, pilit na kalmado. "Sige, karapatan mo yan, Pasko eh." "Salamat po, Don," sabi naman ni Emmanuel na halatang gumaan din ang loob. Naglakad sila palabas ng mansyon. Habang naglalakad, biglang nagsalita si Don Lorenzo. Parang may nais ikuble sa biro ang isang damdaming ayaw niyang pangalanan. "Sa susunod," sabi niya na bahagyang nakangiti, "dalan mo ako ng mapapangasawa." Natigilan pa si Emmanuel, saka napatawa ng mahina. "Nako Don, mahirap po yan. Matagal na po ako may asawa." Mas lumuwag ang ngiti ni Don Lorenzo. Ganun ba? Di dalhan mo na lang ako ng apo." Nagkatawanan sila. Isang simpleng tawa. Pero para kay Don Lorenzo, matagal na siyang hindi tumatawa ng ganon. Walang pilit, walang bigat. "Mag-ingat ka sa biyahe," dagdag niya pa. "Opo Don, salamat po ulit." At sa sandaling iyon, nakita ni Don Lorenzo si Emmanuel na paalis. Isang lalaki na may uuwi ang pamilya, na may hahabuling tawanan, may hapag na hindi bakante. Biglang bumigat ang pakiramdam niya. Pagsapit ng gabi, balik sa dati ang mansyon. Tahimik, malawak, at malamig. Pero ngayon mas ramdam ni Don Lorenzo ang kawalan. Parang may puwang na biglang nabuksan. Mas malinaw kaysa dati. Umupo siya sa sala, hawak ang tasa ng tsaa na hindi niya ininom. Sa isip niya, paulit-ulit na bumabalik ang eksena ng paalam.
Simple lang naman, normal. Pero bakit parang may nawala? Don, sabi ni Aling Cora, gusto niyo po bang ihanda na ng hapunan? Umiling siya. Hindi na, maaga ako matutulog. Pero hindi siya natulog. Sa halip umakyat siya sa silid-aklatan. Naupo sa paborito niyang upuan. Tumitig sa mga estante na puno ng alaala. Sa bawat katahimikan, may bumubulong na tanong sa isip niya. Magpapasko ka na naman bang mag-isa? Lumipas ang oras, sa labas, narinig niya ang mga sasakyang dumaraan. Mga pamilya ang nagmamadaling umuwi. May amoy ng nilulutong pagkain na umaabot hanggang sa hardin ng mansyon. Mga handang hindi kanya. Tumayo siya, naglakad sa bintana. Tiningnan ng daan papalayo ng asyenda. Doon dumaan si Emmanuel kanina. Doon din dumaan ang mga alaala niyang matagal niya nang iniwasan. Bigla niyang naalala ang isang Pasko. 25 taon na ang nakalilipas. Si Matias maliit pa. Pilit na ginigising siya para buksan ang regalo. Ang ingay, ang saya, ang buhay. Napapikit siya. Hindi ko na kaya. Mahina niyang sabi sa sarili. Hindi niya kayang mag-isa na naman. Hindi sa Pasko. Hindi ngayong mas malinaw na sa kanya kung ano ang kulang. Bumaba siya ng hagdan, mabilis ang hakbang na parang may hinahabol na desisyon. Tinawag niya si Aling Cora. Aling Cora? Sabi niya na diretso. Maganda ka. Para saan po? Tanong ng matanda na naguguluhan. Babiyahe tayo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Cora. Saan po? Sa probinsya. Sagat niya na walang pag-aalinlangan. Sasama ako kay Emmanuel. Tahimik si Aling Cora. Sandali, tsaka tumango. Kung yan po ang gusto ninyo. Makalipas ang ilang minuto, nasa labas na si Don Lorenzo. Hawak ang maliit na bag. Tinawagan niya si Emmanuel sa telepono. Emmanuel? Sabi niya nang sumagot ang binata na halatang nagulat. Nasaan ka na? Nasa may highway na po, Don. Bakit po? Bumalik ka. Sagat niya naman agad. Sasama ako. Po? Halatang hindi naman makapaniwala si Emmanuel. Sabi ko, sasama ako sa probinsya. Ulit pa ni Don Lorenzo. Kung ayos lang sa'yo. May ilang segundong katahimikan sa linya. Don? Maingat na sabi ni Emmanuel. Simple lang po ang bahay namin, hindi po marangya. Hindi ako naghahanap ng marangya. Sagot pa ni Don Lorenzo. Gusto ko lang makasama ang tao. Muling tumahimik si Emmanuel bago sumagot. Kung ganun po, malugod ko po kayong tatanggapin. Napangiti naman si Don Lorenzo. Isang ngiti hindi niya napansin, pero ramdam niya. Salamat, sabi niya. Habang naghihintay siya sa sasakyan, nakatingin si Don Lorenzo sa madilim na langit. May kaba, may takot, pero may kung anong kakaibang pag-asa rin. Isang pakiramdam na matagal niya nang hindi binigyan ng puwang. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa probinsya. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang sumama. Ang alam lang niya, ayaw niya nang magpasko ng mag-isa. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, kusa niyang binuksan ng pinto, palabas ng sarili niyang mundo. Tahimik ang biyahe palabas ng asyenda. Nakaupo si Don Lorenzo sa likod ng sasakyan. Nakatanaw sa dilim na hinahawi ng ilaw ng headlight. Sa harap si Emmanuel ang nagmamaneho. Maingat, hindi minamadali ang takbo. Parang alam ng katahimikan ay bahagi rin ng paglalakbay. Hindi agad nagsalita si Don Lorenzo. Hindi niya alam kung paano sisimula ng paliwanag o kung kailangan pa bang magpaliwanag. Ang alam lang niya, ang desisyon niyang sumama ay hindi biglaan. Matagal na itong umuukit sa dibdib niya. Unti-unti, gabi-gabi, tuwing napapansin niyang mas mabigat ang paghinga kapag mag-isa. Don, maingat na tawag ni Emmanuel at hindi lumilingon. Kung sakaling magbago po ang isip ninyo. Hindi. Putol pa ni Don Lorenzo. Hindi na. Tahimik ulit. Ngunit sa katahimikang iyon, may malinaw na dahilan na bumubuo sa loob niya. Ayoko magpasko ng mag-isa.
Habang umaandar ang sasakyan, dumulas ang isip ni Don Lorenzo pabalik sa nakaraang taon. Isang alaala na pilit niyang tinatakasan, pero ngayon ay kusa nang bumabalik. Maliwanag ang mansyon. Ang lahat ay handa, parang eksena sa magazine. May handa sa mesa na sapat para sa isang malaking pamilya, pero mag-isa lang siya. Umupo siya sa dulo ng mesa. Kinuhang maliit na kahon sa tabi ng plato. Regalo. Para sa sarili. Dahil wala namang iba. Binuksan niya ito. Isang simpleng sweater na inirekomenda ng sales lady. Isinuot niya sandali. Tumingin sa salamin. At saka hinubad. Walang saysay. Walang makakakita. Walang magsasabing, bagay sa'yo pa. Kumuha siya ng tinidor. Sumubo ng kaunti at inilapag ulit. Ang pagkain, kahit gaanong kamahal, ay walang lasa kapag wala kang kasalo. Sa labas ay may pumutok. Sa loob may katahimikan. At sa katahimikang iyon, narinig niya ang sarili niyang buntong hininga. Mahaba, mabigat, parang humihingi ng tawad sa sarili. Bumalik ang isip niya sa kasalukuyan. Sa loob ng sasakyan, may amoy ng kalsada at malamig na hangin. May radyo na nakabukas sa mahina. Isang lumang kantang pamasko na hindi niya pinapatay. Hindi rin niya nilalakasan. Emmanuel, bigla niyang sabi. Opo, Don. Simple lang ba talaga ang Pasko ninyo? Tanong niya na hindi makatingin sa harap. Opo, sagot naman ng binata. Konti lang pong handa. Pero sama-sama po kami. Yun po ang importante. Tumango si Don Lorenzo. Parang may kumalabit sa loob niya. Isang alaala na hindi kanya, pero matagal niya nang pinapangarap. At doon parang may sumunod pang alaala. Hindi kanya, pero malinaw sa pakiramdam. Pagbabalik tanaw, si Matias sa probinsya. Isang munting bahay malapit sa dagat. Walang pintura ang dingding. May ilaw na dilaw sa gitna ng mesa. Kanin at tuyo. Payak, hindi ingrande. Pero may tawanan. May kwentuhan. May batang lalaking ngumunguya ng kanin. Nakangiti. Parang ang mundo ay sapat na sa harap niya. Masaya. Hindi niya alam kung bakit ganitong kalinaw ang larawang iyon sa isip niya. Parang hindi alaala, kundi pangarap na pilit bumubuo. Don, tawag ni Emmanuel muli. Okay lang po ba kayo? Okay, sagot niya. Pero ang totoo, parang may bumukas sa pinto sa loob niya. Isang pintong matagal niya nang ikinandado. Huminto sila sandali sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Bumaba si Emmanuel para bumili ng tubig. Naiwan si Don Lorenzo sa sasakyan. Nakatanaw sa paligid. May mga pamilyang dumadaan. May batang humahawak sa kamay ng ama. May inang may buhat na sanggol. May mga simpleng eksena na hindi niya binigyan ng pansin noon. Ngunit ngayon, bawat isa ay parang paalala ng isang buhay na hindi niya tinahak. Pagbalik ni Emmanuel, inabot niya ang bote ng tubig. Salamat, sabi pa ni Don Lorenzo. Alam mo, dagdag niya, hindi dahil sa kuryosidad kung bakit ako sumama. Tumango si Emmanuel, nakikinig. Sumama ako. Patuloy pa ni Don Lorenzo na mabagal ang salita. Dahil ayoko na talagang mag-isa. Hindi naman sumagot si Emmanuel agad. Hindi niya kailangang magsalita. Ang katahimikan nila ay sapat na. Habang papalapit sila sa probinsya, nagbabago ang tanawin. Ang mga gusali ay napapalitan ng mga puno. Ang ingay ng syudad ay napapalitan ng huni ng kuliglig at hampas ng hangin. May kaba sa dibdib ni Don Lorenzo, hindi takot, kundi pananabik na may halong pag-aalinlangan. Para siyang bisitang papasok sa mundong hindi kanya. Ngunit sa kakaibang paraan, pakiramdam niya ay may hinihintay sa kanya roon. Don, sabi ni Manuel, baka po manibago kayo, tahimik po doon. Napangiti si Don Lorenzo ng bahagya. Tahimik na ako buong buhay ko, sagot niya. Baka ngayon ko lang maranasan ang ingay na may saysay. Hindi niya alam kung naiintindihan ba ni Emmanuel ang ibig niyang sabihin, pero hindi na iyon ang mahalaga.
Sa gabing iyon, habang patuloy ang biyahe, ramdam ni Don Lorenzo ang isang bagay na matagal nang wala. Isang pag-asa na hininog mula sa pera, sa mansyon o sa pangalan. Pag-asang baka, kahit panandalian lang, maranasan niya ang simpleng saya ng isang pamilya. At sa loob-loob niya, may tahimik na panalangin na hindi niya binibigkas. Kung may pagkakataon pa, sana ngayon na. Mas lalo pang tumahimik ang loob ng sasakyan habang lumalayo sila sa syudad. Ang ilaw ng mga poste ay paisa-isang nawawala. Napapalitan ng mahabang daan at madilim na bahagi ng kalsada. Sa ganitong katahimikan, hindi na kayang pigilan ng isip ni Don Lorenzo ang bumalik sa pinakamasakit na alaala ng buhay niya. Matagal niya nang iniwasan ang kwentong yon, kahit sa sarili niya, bihira niyang banggitin. Pero ngayong papalapit siya sa lugar na minsang pinag-ugatan ng pag-asa at pagkawasak, parang kusang bumubukas ang sugat. Emmanuel, bigla niyang sabi sa mababang boses. Opo, Don, sagot naman ng binata, agad nagpakiramdam. May mga bagay sa buhay, simula ni Don Lorenzo, na kahit anong gawin mo, hindi mo makalimutan, kahit pilitin mong ilibing. Tahimik na nakinig si Emmanuel, hindi siya nagsalita. Ramdam niya ang bigat, ang lalabas na kwento. 25 taon na. Patuloy pa ni Don Lorenzo. Pero para sa akin, parang kahapon lang. Huminga siya ng malalim tsaka tumingin sa bintana. Sa dilim na tila kapareho ng alaala. Nasa barko ang anak ko, sabi niya. Pauwi sana siya. Isang biyahe lang. Isang gabing inakala kong ligtas. Hindi gumalaw si Emmanuel. Mas sinigpitan lang niya ang hawak sa manibela. Hindi aksidente ang nangyari. Dagdag pa ni Don Lorenzo. Sinabotahe ang barko. May problema sa makina. Sadyang may gumawa. Lumubog iyon sa gitna ng dagat. Napapikit si Don Lorenzo. Parang naririnig pa rin niya ang boses sa telepono. Noon, magulo, putol-putol, puno ng takot. Maraming namatay. Sabi niya, may mga nailigtas, may mga bangkay na natagpuan. Pero ang anak ko, wala. Saglit siyang tumahimik. Sa katahimikang iyon, parang huminto ang oras. Kahit walang bangkay, patuloy niya, pinilit nila ako maglibing. Para raw matahimik ang lahat. Para raw makamove on ako. Mapait ang ngiting sumilay sa labi niya. Paano ako mag-move on sa wala? Pagbabalik tanaw. Nasa loob sila ng maliit na kapilya. May kabaong sa harap, sarado pero walang laman. Pero puno ng bigat. Nasa kamay niya ang isang maliit na kahon, isang relo. Ang parehong relo na matagal niyang inilihim sa drawer. Dapat sana ibibigay niya iyon kay Matias sa pag-uwi nito. Sa susunod na lang. Bulong niya sa sarili noon. Pagbalik mo. Hindi na bumalik si Matias. Sa gitna ng misa, hindi siya umiyak. Hindi pa. Parang hindi pa rin siya naniniwala. Pero na magsimulang mag-alisa ng mga tao, tsaka bumigay ang tuhod niya. Naupo siya sa bangko. Hawak ang relo, paulit-ulit na sinisisi ang sarili. Kasalanan ko, bulong niya. Kung pinigilan ko lang sana, kung hindi ko hinayaan. Walang sumagot. Bumalik ang isip niya sa kasalukuyan, sa sasakyan. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita na nailabas niya. Matagal niya na hindi kinakwento yon sa kahit kanino. Don, maingat na sabi ni Emmanuel. Pasensya na po, hindi ko alam. Hindi mo kasalanan. Sagot ni Don Lorenzo. Hindi rin kasalanan ng anak ko. Saglit siyang tumigil, tsaka idinugtong. Pero may mga gabi pa rin na iniisip ko. Baka buhay pa siya noon. Baka may naghihintay sa kanya. Baka may pagkakataon pa. Hindi niya tinuloy ang sasabihin. Hindi niya alam kung may saysay pa bang banggitin ng mga baka matapos ang napakaraming taon. Tahimik ang biyahe. Ang tunog lang ng makina at ang banayad na hangin ang maririnig. Don,
Sabi ni Emmanuel makalipas ang ilang sandali. Minsan po, kahit wala nang sagot, mahalaga pa rin ang maalala. Tumango si Don Lorenzo. Oo, dahil doon lang ako kumakapit. Habang papalapit sila sa bayang malapit sa dagat, mas bumigat ang pakiramdam ni Don Lorenzo. Dito siya minsan naganap, dito siya umaasa, dito rin siya umuwi ng luhaan, dalang balitang wala. Napansin ni Emmanuel ang pagbabago sa kanyang amo. Malapit na po tayo. Sabi niya na parang paalala at babala. Alam ko. Sagot naman ni Don Lorenzo. Ramdam ko. At sa loob-loob niya may isang tahimik na pag-amin. Ang sugat na yon, hindi kailanman tuluyang gumaling. Natabunan lang ng panahon. Sa gabing iyon, habang patuloy ang biyahe, muling bumalik sa kamay ni Don Lorenzo ang bigat ng relong hindi na ibigay. Hindi yan pesikal, kundi sa alaala. Isang simbolo ng lahat ng sana at kung hindi na magbabago. Hindi niya alam na sa paglapit nila sa dagat, mas papalapit din siya sa isang katotohanang kayang baguhin ang lahat ng pinaniniwalaan niya sa loob ng 25 taon. Habang papalapit sila sa probinsya, may bumibigat sa dibdib ni Don Lorenzo. Hindi ito ang pagod ng mahabang biyahe. Iba ang pakiramdam. Parang may hinihila sa loob niya. Pababa. Pabalik sa isang lugar na matagal niya nang iniwasan. Nagbago ang amoy ng hangin. May alat, may lamig, hindi galing sa aircon. Nang masilip niya sa bintanang malayong guhit ng dagat, kusang nanigas ang mga daliri niya. Emmanuel? Tawag niya sa mababang boses. Dito ba ang daan papunta sa inyo? Opo, Don. Sagot ng binata. Malapit na po. Tatawid lang po tayo roon sa may simbahan. Simbahan? Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Don Lorenzo. Doon siya minsang nagdasal. Matagal na. Halos nakalimutan na ng mundo. Pero hindi ng Diyos kung totoo man siyang nakikinig. Pwede ba tayong huminto? Tanong niya bigla. Lumingon si Emmanuel sa salamin. Opo, may problema po ba? Wala. Sagot naman ni Don Lorenzo. Gusto ko lang bumaba. Hindi na nagtanong si Emmanuel. Marahang ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sa tapat ng maliit na simbahang bato na halos kasinliit ng alaala. Simple, luma, pero matatag. Bumaba si Don Lorenzo. Humaplos ang hangin sa mukha niya. Dala ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan. Ilang metro lang ang layo. Ang tunog na minsan ang naging huling saksi sa pagkawala ng anak niya. Saglit siyang natigilan sa harap ng pintuan ng simbahan. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang tuhod niya. Hindi naman siya natatakot, pero parang may haharapin. Pumasok siya. Tahimik sa loob, may iilang kandilang nakasindi. May amoy ng lumang kahoy at insenso. Sa harap may krus na may bitak na sa gilid. Tila marami ng beses ang nasaksihan na pag-iyak ng mga taong walang masabihan. Lumuhod si Don Lorenzo. Hindi siya agad nagdasal. Nakatitig lang siya sa sahig. Parang doon na nakalagay ang lahat ng salitang hindi niya mabuo. Hanggang sa huminga siya ng malalim at tuluyan ng bumigay. Panginoon, bulong niya na nanginginig ang boses. Kung nandito man ang anak ko, kahit silip lang Hindi siya humingi ng paliwanag. Hindi siya humingi ng kapalit. Isang salyap lang. Isang patunay na hindi siya nabuhay sa maling paniniwala. Kung buhay pa siya, dagdag niya. Kahit hindi na siya bumalik sa akin, basta malaman ko lang na buhay. Tahimik ang simbahan. Walang sagot, walang senyales. Pero sa katahimikan yon, parang may bahagyang gumaan sa dibdib niya. Hindi dahil mahimala, kundi dahil sa wakas, sinabi niya ang matagal niya ng kinikimkim. Tumayo siya ng dahan-dahan. Lumabas ng simbahan na mas mabagal ang hakbang kesa sa pagpasok. Sa labas nakita niya si Emmanuel na nakasandal sa sasakyan. Tahimik na naghihintay. Hindi ito nagtanong, hindi rin nagmamadali. Salamat, sabi ni Don Lorenzo paglapit. Wala pong anuman, sagot naman ni Emmanuel. Handa na po ba kayong umalis? Tumango si Don Lorenzo. Oo.
Habang umaandar muli ang sasakyan, napalingon siya sa bintana. Dumaan ang mga tanawing pamilyar. Ang maliit na pantalan, ang mga bangkang nakatali, ang daang minsan niyang nilakad habang nagtatanong sa bawat taong madaanan kung may nakita bang batang lalaki. Narito siya muli at hindi niya alam kung bakit, pero ngayon mas ramdam niyang may hinihintay sa kanya ang lugar na to. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Jocelyn Matito at Evangeline de Vinagracia from Rizal. Sa ating mga taga-subaybay, pag-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Ilang minuto pang lumipas bago sila pumasok sa mas makipot na daan. Mas simple ang mga bahay. May mga batang naglalaro sa gilid. May mga pamilyang nag-uusap sa labas ng tahanan. Biglang may tumawid na matandang lalaki. Bitbet ang lambat. Napapreno si Emmanuel at nagbigay daan. Napatitig si Don Lorenzo sa lalaki. Sa paraan ng paglakad. Sa hugis ng likod. Sa tikas na hindi niya maipaliwanag. May kirot. May pamilyar na pakiramdam. Emmanuel? Sabi niya na pilit na kalmado. Matagal na bang nandito ang pamilya mo? Opo, sagot naman ng binata. Simula pa po nung pinanganak ako. Tumango naman si Don Lorenzo at hindi na nagsalita. Sa isip niya may bumubulong na tanong. Paano ko hindi talaga nawala ang anak ko? Paano ko nandito lang siya? Sa lugar na minsan kong iniwan. Dalang pagkabigo. Hindi niya alam na ang tanong na yon ay hindi katang-isip. Ilang metro lang ang layo, sa bawat pag-ikot ng gulong, mas lumalapit siya sa katotohanang matagal nang naghihintay. Tahimik, matyaga, at handang magpakilala sa tamang oras. At habang papalubog ang araw sa dagat na minsang umagaw sa anak niya, hindi niya alam na sa parehong dagat ding yon, ibinalik ng tadhana ang pagkakataong matagal niyang ipinagdasal. Huminto ang sasakyan sa isang makitid na daan na yari sa buhangin at lupa. Sa harap nila, nakatayo ang isang munting bahay. Yari sa kahoy at semento. May bubong na yero at may maliit na bakuran na tinataniman ng halaman. Ilang metro lang ang layo, tanawang dagat, naririnig ang banayad na hampas ng alon. Paulit-ulit, parang tibok ng pusong hindi napapagod. Tahimik si Don Lorenzo habang bumababa ng sasakyan. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nagtatanong. Tumingin lang siya sa paligid, sa mga bakas ng paa, sa buhangin, sa lumang bangkang nakatali sa puno ng niyog, sa mga damit na nakasampay na hinahampas ng hangin. Walang marangya, walang enggrande, pero may kakaibang init na hindi niya maipaliwanag. Parang may humahaplos na alaala sa isip niya. Don, maingat na sabi ni Emmanuel. Ito na po ang bahay namin. Tumango naman si Don Lorenzo. Hindi niya alam kung bakit biglang may bumara sa lalamunan niya. Parang gusto niyang magsalita, pero walang lumalabas sa salita. Sa pintuan ng bahay, may babaeng lumabas. May edad, simple ang bihis. May bahagyang ngiti sa labi na halatang sanay sa bisita. Sa likod niya may batang lalaki na sumilip. Agad nagtago sa likod ng saya. Emmanuel, masayang tawag ng babae. Dumating na kayo. Opo, ma. Sagot naman ni Emmanuel tsaka bahagyang lumingon kay Don Lorenzo. Don, ito po ang asawa ko, si Marites. Lumapit naman si Marites at magalang na yumuko. Maligayang Pasko po, Don. Pasensya na po kayo kung simple lang ang bahay namin. Magandang gabi. Sagot naman ni Don Lorenzo. Ayos lang. Maraming salamat sa pagtanggap. Sa unang hakbang pa lang niya papasok sa bahay, parang may dumaan na kuryente sa katawan niya.
Ang sahig na kahoy ay bahagyang lumangit-ngit. Isang tunog na pamilyar sa kanya. Kahit hindi niya maalala kung kailan niya huling narinig yon. Sa loob, simple lang ang ayos. Isang mesa sa gitna, ilang upuan na halatang matagal nang ginagamit, at isang aparador na puno ng pinggan. May amoy ng nilulutong ulam, sardinas at gulay. Hindi espesyal, pero mabango. Don, maupo na po kayo. Alok ni Marites. Umupo naman si Don Lorenzo sa isang upuan malapit sa bintana. Mula roon, kita niya ang dagat. Napapikit siya sandali. Dito ka ba bumalik, anak? Tanong ng isip niya kahit wala siyang lakas ng loob na banggitin. Lumabas naman si Emmanuel sandali para kumuha ng gamit. Naiwan si Don Lorenzo sa loob kasama si Marites at pang bata. Don, mahinang boses ni Marites. Pasensya na po kung hindi kami handa sa bisita. Umiling si Don Lorenzo. Huwag kang mag-alala. Matagal na ako hindi nakakakita ng ganitong tahanan. May pagtataka sa mata ni Marites pero hindi na siya nagtanong. Ang bata ay muling sumilip. May malalaki itong mata, mapagmasid, tahimik. Napatingin si Don Lorenzo rito at biglang may kirot sa dibdib niya. Anong pangalan mo? Tanong niya na marahan. Emmanuel po. Sagot ng bata sabay tago ulit sa likod ng ina. Napangiti naman si Don Lorenzo. Isang ngiting may halong lungkot at tuwa. Pareho kayo ng pangalan ng tatay mo? Opo, sagot ng bata na may kaunting tapang na ngayon. Maya-maya bumukas ang pinto sa likod ng bahay. Pumasok ang isang matandang lalaki. Kayumanggi, payat, may mga bakas ng araw sa mukha at may tinding na hindi mo aakalaing marupok. Bitbit niya ang lambat na basa pa. Dumating na pala kayo, sabi pa ng matanda. Diretso ang tingin kay Emmanuel. May bisita ba tayo? Opo, tay, sagot ni Emmanuel. Si Don Lorenzo po. Napatingin ang matandang lalaki kay Don Lorenzo. Nagtagal ang tingin, hindi basta silip, kundi isang pagmasid na parang may hinahanap. Tahimik si Don Lorenzo, nakatingin din siya pabalik. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humila sa kanya papalapit. Isang pamilyar na anyo. Isang tindig na hindi niya maipaliwanag kung bakit may kilite sa alaala niya. Magandang gabi po, sabi ng matanda sa huli. Magandang gabi, sagot naman ni Don Lorenzo na bahagyang pampaos. Umupo ang matanda sa isang silya sa gilid. Inilapag ang lambat. Tinanggal ang sombrero. Sa sandaling iyon, mas malinaw ang mukha. May mga guhit na ng panahon. May peklat sa gilid ng noo at may mga matang tila maraming dinadalang kwento. Muling kumubog ang dibdib ni Don Lorenzo. Bakit parang kilala kita? Tanong sa isip niya. Tahimik ang upuan at nagpasalamat si Don Lorenzo sa bawat subo. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa pakiramdam na may kasalo. May batang tumawa. May simpleng kwentuhan. May buhay. Sa labas ay patuloy ang hampas ng alon. Pagkatapos kumain, tumayo si Don Lorenzo at lumapit sa bintana. Pinagmamasan niya ang dagat na unti-unting nilalamon ng dilim. Parang may peraso ng buhay niyang bumabalik. Hindi buo, pero sapat na para maramdaman niya ang kirot at pag-asa. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang kaba sa dibdib niya. Hindi niya alam na sa bahay na yon, sa harap ng dagat na minsang umagaw sa anak niya, naroon ang sagot sa tanong na 25 taon niyang bitbit. At sa katahimikan ng gabing yon, habang ang hangin ay humahaplos sa mga alaala, unti-unting naghahanda ang tadhana sa isang pagbubunyag na magpapayanig sa lahat. Hindi agad nakatulog si Don Lorenzo ng gabing yon. Nakahiga siya sa banig na inihanda para sa maliit niyang silid. Nakatanaw sa kisame na may bitak at bakas ng panahon. Sa labas maririnig ang alon. Banayad, paulit-ulit. Parang pintig na may dalang alaala. Ang bawat hampas ay may kasamang tanong na ayaw patahimikin ng isip niya. Bakit ganun ang pakiramdam ko? Pumikit siya. Pero sa likod ng talukap ng mata, bumabalik ang mukha ng matandang lalaki.
Ang ama ni Emmanuel, ang mga mata, ang hugis ng ilong, ang paraan ng pag-upo, ang tikas ng balikat kahit payat na ang katawan. Hindi iyon basta pamilyar, para iyong mukha na matagal na nakaukit sa alaala niya. Tinabunan lang ng mga taon. Bumangon si Don Lorenzo at dahan-dahang lumabas ng silid. Tahimik ang bahay. Sa sala may ilaw na dilaw na galing sa lampara. Nakaupo roon ang matandang lalaki. Nag-aayos ng lambat. Maingay ang mga kamay at sanay na sa paulit-ulit na galaw. Hindi ka pa pala tulog, sabi ng matanda. Hindi tumitingin. Hindi pa, sagot naman ni Don Lorenzo. Mahirap patulog kapag may iniisip. Tumango ang matanda at saka nagpatuloy sa ginagawa. Tahimik ang pagitan nila pero hindi mabigat. Parang may matagal ng usapan na naghihintay lang magsimula. Pasensya ka na sa simpleng buhay namin, sabi ng matanda makalipas ang ilang sandali. Sanay na kami sa ganito. Hindi naman ako dito para maghanap ng maganda, sagot pa ni Don Lorenzo. Nandito ako para makaramdam. Napatingin ang matanda sa kanya. Diretso, walang alinlangan. Sa tingin iyon, maling kumabog ang dibdib ni Don Lorenzo. Matagal na ba kayo nakatira rito? Tanong ni Don Lorenzo. Pilit na kalmado ang boses. Matagal na, sagot ng matanda. Bago pa dumating ang mga turista. Bago pa mabago ang dalampasigan. May mga taong dumaan at umalis. Dagdag pa ni Don Lorenzo. Pero may mga mukhang hindi nawawala. Sandaling natigilan ng matanda. Siya kang umiti ng bahagya. Siguro dahil ang dagat, hindi marunong makalimot. Tumahimik si Don Lorenzo. Sa loob niya parang may peraso ng palaisipan na dahan-dahang humuhulma. Don? Tawag ni Emmanuel mula sa kusina. Gusto niyo po ba ng tsaa? Oo, sige. Sagot naman ni Don Lorenzo. Hindi inaalis ang tingin sa matanda. Lumapit si Emmanuel at inilapag ang tasa sa mesa. Tay, sabi niya sa ama. Ito po si Don Lorenzo, amo ko po sa asyenda. Tumango ang matanda. Narinig ko na ang pangalan mo, sabi niya kay Don Lorenzo. Malaki ang lupa mo roon sa bundok. Oo, sagot naman ni Don Lorenzo. Pero ang lupa, pwedeng lumaki o lumiit. Ngunit ang alaalay hindi. Hindi naman agad tumugon ang matanda. Parang may dumaan na anino sa mga mata nito. Isang saglit lang, pero sapat na para mapansin ni Don Lorenzo. Kinabukasan, maliwanag na ang araw na magising si Don Lorenzo. Ang liwanag ay pumapasok sa bintana. Tumatama sa sahig na kahoy. Sa kusina, may amoy ng nilulutong almusal, kanin at itlog at tuyo. Simple, mainit. Lumabas siya at nakita ang pamilya ni Emmanuel na abala sa paghahanda. Ang bata ay tumatakbo sa paligid, tumatawa. Si Marites nag-aayos naman ng mesa. Ang matandang lalaki ay nasa labas, nag-aayos ng bangka. Lumapit si Don Lorenzo sa pintuan at tumigil. Pinagmasdan niya ang matanda mula sa likuran. Ang korba ng likod, ang paraan ng paghawak sa lubid. May pamilyar na ritmo. Ganyan din humawak ang anak ko. Bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Lumapit siya ng kaunti pa. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya sa matanda. Tumango naman ang matanda. Sige. Naglakad sila palayo ng kaunti. Sa gilid ng dalampasigan, ang buhangin ay malamig pa. Ang hangin ay may dalang alat. Hindi kita kilala. Simula ni Don Lorenzo. Pero may bahagi sa akin na nagsasabing, hindi ka estranghero. Napatingin ang matanda sa dagat. Maraming kwento ang dagat, sabi niya. Hindi lahat dapat ungkatin. Pero may mga kwentong humahabol. Giit naman ni Don Lorenzo, kahit saan ka pa magpunta. Tahimik ang matanda, hindi tumingin. May sugat ka sa noo, dagdag ni Don Lorenzo. Mukhang luma na. Hinaplos ng matanda ang gilid ng noo niya. Matagal na nga, sagot niya.
Nangyari sa dagat. Muling kumubog ang dibdib ni Don Lorenzo. Ang alaala ng barko, ang kaguluhan, ang dilim. Anong taon? Tanong niya ng diretsahan. Napahinto ang matanda, huminga ng malalim. Matagal na, sagot niya. Bago ko pa nakilala ang pamilya ko. Hindi sapat ang sagot. Alam iyon ni Don Lorenzo. Ramdam iyon ng matanda. Bumalik sila sa bahay. Sa almusal, tahimik si Don Lorenzo. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ng matanda. Kung paano itong ngumiti sa bata. Kung paano itong magsalita kay Marites. Kung paano itong magpasalamat sa simpleng pagkain. May kabaitan, hindi pilit. May lungkot na hindi pinapakita. Pagkatapos kumain, umupo si Don Lorenzo sa bangko sa labas. Nilapitan siya ni Emmanuel. Don, sabi ng binata. Okay lang po ba kayo? Tumango naman si Don Lorenzo. May tanong lang ako, sabi niya. Anong pangalan ng tatay mo? Natigilan si Emmanuel tsaka sumagot. Matias po, yun pong naalala ko tungkol sa kanyang buhay. Parang huminto ang mundo. Nanlaki ang mga mata ni Don Lorenzo. Ang hangin ay biglang bumigat. Ang tunog ng alon ay parang lumayo. Matias, ulit niya na halos pabulong. Opo, sagot ni Emmanuel, naguguluhan. Bakit po? Hindi naman agad nakasagot si Don Lorenzo. Tumingin siya sa direksyon ng dagat. Tsaka sa bahay. Tsaka sa matandang lalaki na abala sa bangka. Lahat ay biglang nagdugtong-dugtong. Ang mukha, ang sugat, ang lugar, ang pangalan. Sigurado na siya. Kahit tumanda at nagbago, kahit pinilit ang panahon na pagtakpan ng katotohanan, kilala niya ang lalaking iyon. At sa sandaling iyon, alam ni Lorenzo na ang susunod na mga oras ay hindi na magiging payapa. May katotohanang naghihintay na humiwalay sa katahimikan. Isang katotohanang kayang baguhin ang lahat. Parang huminto ang mundo nang marinig ni Don Lorenzo ang pangalan na yon. Matias. Hindi niya alam kung ilang beses niya nang binigkas ang pangalan yon sa isip niya sa loob ng 25 taon. Sa panalangin, sa galit, sa panghihinayang, sa mga gabing mag-isa siyang umiiyak sa mansyon. Pero ngayon, narinig ito ang binigkas ng ibang tao. Natural, walang bigat, walang takot. Parang pangalan lang. Para kay Don Lorenzo iyon ang buong buhay niya. Hindi siya agad tumayo. Hindi siya agad kumilos. Nakaupo lang siya sa bangko. Nakatitig sa malayo. Habang ang dibdib niya ay parang pinipiga. Sa di kalayuan nakita niya ang matandang lalaki. Abala pa rin sa bangka. Walang kamalay-malay sa unos. Na bumubuo sa likod niya. Don, maingat na tawag ni Emmanuel. May problema po ba? Dahan-dahan tumayo si Don Lorenzo. Ramdam niyang nanginginig ang mga tuhod niya. Hindi dahil sa edad, kundi dahil sa takot. Takot na baka mali siya. Takot na baka umaasa na naman siya sa wala. Pero mas malakas ang isang bagay kesa sa takot. Pag-asa. Lumakad siya papalapit sa matandang lalaki. Bawat hakbang ay parang may bigat na taon na kasama. Huminto siya sa likuran nito. Matias, mahina niyang tawag. Tumigil naman sa paggalaw ang matanda. Hindi agad lumingon. Matias, ulit pa ni Don Lorenzo. Mas malinaw na ngayon. Dahan-dahang humarap ang matanda. Nagtagpo ang mga mata nila. Ang mga matang parehong nakakita ng dagat sa magkaibang paraan. Sa sandaling iyon, wala nang nakaraan o kasalukuyan. May dalawang taong parehong may sugat. Hindi na napigilan ni Don Lorenzo ang sarili. Maigpit niyang niyakap ang matanda. Isang yakap na puno ng panginginig, ng luha, ng panahong nawala. Isang yakap na parang kung bibitaw siya, mawawala na naman ang lahat. Matias, anak ko, umiiyak niyang sabi. Anak ko, nanigas ang katawan ng matanda.
Hindi niya agad ibinalik ang yakap. Nakatingin lang siya sa malayo. Naguguluhan at parang may bumabangga sa isip niya na hindi niya maunawaan. "Don, sandali lang," sabi niya at pilit na kumakawala. "Hindi ko po kayo." Pero hindi bumitaw si Don Lorenzo. "Pasensya na," paulit-ulit niyang sabi. Parang sarang plaka. "Pasensya na, anak. Hindi kita naprotektahan. Hindi kita pinigilan. Pinabayaan kita." Bumuhos ang luha sa balikat ng matanda. Wala na siyang pakialam kung may nakakita. Wala na siyang pakialam kung mali siya. Sa sandaling iyon, isa lang siyang ama na matagal nang nawala ng anak. "Don Lorenzo," mariing sabi ng matanda, hawak ang balikat niya para itulak palayo. "Hindi ko po kayo kilala. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo." Napaatras si Don Lorenzo. Humarap siya sa lalaki ng luhaan, nanginginig pero may kakaibang linaw sa mga mata. "Tingnan mo ako," sabi niya. "Tingnan mo ang mukha ko." Tumingin ang matanda at sa unang pagkakataon, parang may dumaan na kirot sa dibdib niya. Hindi alaala, hindi pangalan, kundi pakiramdam. Isang bigat na hindi niya maipaliwanag. "May sugat ka sa ulo," patuloy pa ni Don Lorenzo. "Galing yan sa barko. Sa gabing yon. Umuulan. Tumalon ka sa dagat." "Tumigil kayo," putol pa ng matanda. Nanginginig ang boses. "Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Wala akong maalala." Tahimik ang paligid. Tumigil ang hangin. Pati ang alon ay parang humina. Lumapit si Emmanuel at si Marites. Halatang nag-aalala. "Don?" sabi ni Emmanuel. "Ano po ba nangyayari?" Hindi naman agad sumagot si Don Lorenzo. Tumingin siya sa binata at sa mga mata nitong kapareho ng mga matang matagal niyang hinanap. "Anak," sabi niya kay Emmanuel. "Ang tatay mo, siya ang anak ko." Nanlaki ang mata ni Emmanuel. "Po? Imposible yan," mariing sabi ng matandang lalaki. "Lumaki ako sa dagat. Walang yaman. Walang asyenda. Walang don." Humakbang palabit si Don Lorenzo. "Dahil kinuha ka ng dagat sa akin." Sagot niya na nanginginig ang boses. "At ibinalik ka sa mundong hindi mo na ako kilala." Tahimik ang lahat. Ang bata ay napahigpit ang hawak sa saya ni Marites. Ang hangin ay tila nakikinig. "Hindi ko hinihiling na paniwalaan mo agad," dagdag pa ni Don Lorenzo. "Pero pakinggan mo ako, anak. 25 taon kitang hinanap. Araw-araw." Lumuhod si Don Lorenzo sa buhangin. Isang asyenderong walang pakialam sa dangal, sa pangalan, sa estado. Lumuhod siya sa harap ng lalaking minsan niyang inakalang patay. "Patawarin mo ako," sabi niya na halos pabulong. "Kung may pagkakataon lang sana ako na bumalik, hindi na kita pakakawalan." Napatitig ang matanda sa kanya. May kirot sa dibdib, may init sa mata. Hindi niya alam kung bakit pero may luhang tumulo. "Hindi ko po kayo kilala," sabi niya na basag ang tinig. "Pero bakit parang bigat-bigat ito?" Tumuyo si Don Lorenzo at muling niyakap ang lalaki. Mas mahinahon na ngayon, mas maingat. "Dahil kahit wala ka nang naaalala," bulong niya, "anak pa rin kita." Sa di kalayuan, pinanonood ni Emmanuel ang eksena. Ang dalawang lalaking may edad pero magkaibang buhay. Nagtatagpo sa gitna ng katotohanan hindi niya inaasahan. Ramdam niya ang bigat kahit hindi pa malinaw ang lahat. Sa sandaling iyon, walang sigawan. Walang malaking revelasyon. Walang eksenang parang pelikula. Mayakap lang. Isang yakap na puno ng sakit, tanong, at pag-asang matagal nang nawala. Pero ngayon, muling bumabalik. At sa gitna ng yakap na yon, alam ni Don Lorenzo na kahit na anong mangyari, hindi niya nahahayaang mawalang muli ang anak niya.
Hindi agad humupa ang tensyon matapos ang yakap. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali. Parang lahat ay natatakot na basagin ng katahimikan. Baka sakaling maglaho ang sandaling iyon kapag nagsalita sila. Si Don Lorenzo ang unang gumalaw. "Pwede ba tayong maupo?" sabi niya. Mahinahon pero mabigat ang boses. "Hindi para pilitin ka, kundi para ipaliwanag." Tumingin ang matandang lalaki, si Matias, kay Marites. Saka sa batang nakasilip sa pintuan. Tumango siya sa huli. Parang sumasang-ayon. Hindi dahil sigurado siya, kundi dahil may isang bahagi sa loob niya na gustong makarinig. Pumasok sila sa loob ng bahay. Umupo si Don Lorenzo sa upuang kahoy malapit sa mesa. Maingat niyang inilapag ang maliit na bag na dala niya mula pa sa mansyon. Parang alam na ng mga kamay niya kung ano ang kukunin. Parang ilang taon niya nang hinihintay ang sandaling ito. "Hindi ko to nilalabas kahit kanino," sabi niya habang binubuksan ng bag. "Dahil para sa akin, ito ang huling ebidensya na hindi ko inimbento, ang alaala ng anak ko." Inilabas niya ang isang lumang larawan. Bahagyang kupas, pero malinaw pa rin ang mga mukha. Isang batang lalaki. May hawak na saranggola. Nakangiti, nakatayo sa tabing dagat. Si Matias, sabi ni Don Lorenzo. Bago ang biyahe. Lumapit si Emmanuel, si Marites at ang matandang lalaki. Nanlaki ang mata ni Marites. Parang kayo po?" Bulong niya at nakatingin sa asawa. Tahimik si Matias. Tinititigan niya ang litrato. Hindi bilang alaala, kundi bilang salamin. May kirot sa ulo niya. Hindi eksaktong sakit, parang presyon. "Hindi ko siya kilala," sabi niya sa wakas. "Pero bakit parang pamilyar?" "Dahil ikaw yan," sagot ni Don Lorenzo. Walang pag-aalinlangan. "At hindi lang yan ang meron ako." Inilabas niya ang isa pang litrato. Mas luma, mas seryosong itsura. Isang lalaki at isang babaeng nakatayo sa harap ng mansyon. At sa pagitan nila, isang batang lalaki. "Nanay mo," sabi ni Don Lorenzo. "At ako." Napatingin si Matias sa mukha ng babae. May biglang init sa dibdib niya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. "Bakit wala akong maalala?" sabi niya na nanginginig ang boses. "Ni pangalan, ni mukha, wala." Tumango si Don Lorenzo. "Alam ko, at hindi kita masisisi." Huminga siya ng malalim, tsaka nagsimulang magkwento. Ikinwento niya ang biyahe, ang barko, ang mga balitang una nilang natanggap. Isang maliit na problema sa makina, ang tawag sa madaling araw, ang gulo, ang takot, ang kumpirmasyong sinabotahe ang barko. "May mga nakaligtas," sabi niya. "May mga namatay. May mga bangkay na natagpuan. Pero ikaw, wala." Napatingin siya kay Matias. "Pero may sugat ka sa ulo. Luma. Sa parehong parte na tinamaan ka nung bata ka. Nung nahulog ka sa hagdan sa mansyon." Napahawak naman si Matias sa ulo niya. "Sinabi ng mga mangingisda, natagpuan daw nila akong duguan." Nagkatinginan sina Marites at Emmanuel. "Anong taon yan?" tanong ni Don Lorenzo. 25 taon na nakaraan, sagot ni Marites. "Kakabuelo pa lang naming mag-asawa noon." Tumango si Don Lorenzo. Eksaktong taon ng trahedya. Tahimik ang silid. Parang bawat salita ay may bigat na kailangang saluhin. "Hindi lang yan," dagdag pa ni Don Lorenzo. "May relo akong binili sa'yo." Kinuha niyang maliit na kahon at dahan-dahan iyong binuksan. Isang relo. Luma ng disenyo, pero malinaw na inalagaan. "Hindi ko na ibigay. Pero ito ang regalo na suot mo sa litrato. Pareho ang marka."
Napatingin si Matias. Lumapit siya at hinawakan ng relo. Pagdikit pa lang ng bakal sa palad niya, parang may kuryente nang dumaan sa katawan niya. Biglang sumikip ang dibdib niya. Hindi ko maalala. Ulit niya na halos pabulong. Pero parang may kirot dito. Tinapik ni Don Lorenzo ang dibdib niya. Dahil may mga alaala na hindi nawawala kahit burado na sa isip. Tahimik na umiyak si Marites. Hindi dahil malinaw na ang lahat, kundi dahil naramdaman niyang may katotohanan na mas malaki sa kanilang lahat. Kung totoo ang sinasabi ninyo, sabi ni Manuel na maingat, bakit hindi siya bumalik? Dahan-dahang tumingin si Don Lorenzo kay Matias. Dahil wala siyang maalala kung saan babalik. At sa sandaling iyon parang nagkatugma nga ang lahat. Ang edad, ang sugat, ang lugar, ang pangalan, ang mga kilos na hindi maipaliwanag. Hindi pa tapos ang tanong. Hindi pa buo ang sagot. Pero malinaw ang isang bagay. Ang lalaking ito ay hindi basta-basta napadpad sa buhay ni Don Lorenzo. At habang tahimik, pinagmamasa ng litrato sa mesa, unti-unting nabuo ang isang katotohanan. Hindi na kayang itanggi ng panahon. Matagal na nakatitig sa Marites sa litrato sa mesa bago siya nagsalita. Hawak niya ang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Parang ang lakas ng loob na kailangan niya ay pareho ring napigilan ng oras. May kwento rin kami. Sabi niya rin sa wakas. Mahinahon pero mabigat ang boses. Kwento na hindi ko akalaing may kahulugan pala sa buhay ninyo. Tahimik ang lahat. Si Don Lorenzo, tuwid na upo. Nakapako ang tingin kay Marites. Si Matias, ang lalaking matagal nang tinawag na ibang pangalan, ay nakaupo sa gilid. Nakahawak sa tuhod. Parang naghahanda sa isang salaysay na hindi niya maalala pero ramdam niyang kanya. Nang gabing iyon, simula ni Marites. Malakas ang ulan. May bagyo sa laot. Galing sa pangingisda ng mga lalaki. Kasama ang asawa ko. Sumulyap siya kay Matias at saka nagpatuloy. May napansin silang anino sa dalampasigan. Akala nila ay bangkay na, pero gumalaw. Bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Madilim ang dalampasigan. Umiiyak ang hangin. Umahampas ang alon na parang galit. Sa pagitan ng mga batong basa, may lalaking nakahandusay. Duguan ang ulo, basang-basa ang damit, at nanginginig sa lamig. Buhay pa, sabi ng isa sa mga mangingisda. Nanginginig din ng boses. Tinakpan nila ang katawan ng kumot. Binuhat siya at nagmadaling umuwi sa pinakamalapit na bahay. Walang ospital, walang sasakyan. Isang lampara lang at mga kamay na sanay sa hirap. Kung hindi ka namin kinuha. Bulong ng ama ni Emmanuel habang pinupunasan ng dugo. Baka hindi ka na umabot ng umaga. Ilang oras silang nagbantay. May lagnat, may sugat sa ulo, may huni ng alon sa labas na hindi tumitigil. Pagdating ng umaga, nagmulat na ang lalaki ng mata. Malabo, takot, walang kilala. Anong pangalan mo? Tanong ng isang mangingisda. Tahimik ang lalaki. Tumingin sa paligid. Parang unang beses silang nakita ang mundo. Alam mo ba kung saan ka galing? Umiling siya. Wala siyang maalala. Ni pangalan, ni pamilya, ni kung paano siyang napadpad doon. Sa kasalukuyan, tinulungan namin siya, sabi ni Marites. Nangingilid ang luha. Pinatira, pinakain, inaligaan hanggang gumaling. Tinanong ba ninyo kung may pamilya siya? Tanong ni Don Lorenzo. Mahinahon, pero nanginginig ang tinig. Opo,
Sagot naman ni Marites, maraming beses. Pero wala po talaga. Walang lumalabas. Walang naaalala. Tumingin siya kay Matias. Minsan umiiyak ka sa gabi. Parang may hinahanap. Pero pagising mo, wala ka nang maaalala. Napapikit si Matias. Parang may sumisiksik sa sentido niya. Isang kirot na hindi masakit. Pero nakakapagod. Tinawag ka naming Matias. Dagdag na Marites. Pangalan ng kapatid ng asawa ko na namatay sa dagat. Akala namin makakatulong. Tumango si Don Lorenzo. Parang tinanggap ang bawat peraso ng kwento. Hindi kayo naganap? Tanong niyang muli. Sinubukan po. Sagot ni Marites. Pero mahirap. Walang dokumento. Walang pagkakakilanlan. At sa probinsya, mabilis lumipas ang araw. Kapag may bagong buhay na umuusbong, doon ka na kumakapit. Tahimik naman si Emmanuel. Lumapit siya sa ama. Kay Matias at inilapag ang kamay sa balikat nito. Isang simpleng haplos na nagsasabing, nandito ako. Lumipas sa mga taon. Patuloy pa ni Marites. Nagtrabaho siya sa dagat. Natutong mabuhay. Natutong magmahal. Kahit wala siyang alaala. May puso siyang marunong magbigay. Napangiti si Don Lorenzo sa salitang yon. Puso. Parang narinig niya ang paglalarawan sa batang minsan niyang inalagaan. May mga pagkakataon po. Dagdag pa ni Marites. Nabigla siyang titigil. Kapag may naririnig na busina ng barko, para siyang natatakot. Parang may bumabalik. Napatingin si Don Lorenzo kay Matias. May naaalala ka ba kahit kaunti? Umiling si Matias. Wala. Sabi niya, basag ang tinig. Pero ramdam ko parang may kulang. Parang may pinto sa loob ko na sarado. Lumapit si Don Lorenzo at hindi na nagmadali. Hindi kita pipilitin, sabi niya. Hindi kita kukunin sa buhay na binuo mo. Gusto ko lang ipaalam na may ama kang naghihintay. Tahimik na tumulo ang luha ni Matias, hindi dahil may bumalik na alaala, kundi dahil may dumating na katotohanan na hindi niya alam kung paanong tatanggapin. Kung totoo ang lahat, sabi ni Emmanuel na maingat. Ano po ang susunod? Huminga ng malalim si Don Lorenzo. Wala munang susunod, sagot niya. Hayaang umupo ang katotohanan. Hayaang huminga ang lahat. Tumingin siya kay Matias. Anak, kung papayag ka, mananatili lang muna ako rito. Hindi bilang amo, hindi bilang mayaman, hindi bilang ama na natutong maghintay. Tumango naman si Matias. Mabagal. Manatili po kayo, sabi niya. Hindi ko po alam ang sagot pero ayoko mag-isa sa tanong. Sa gabing iyon habang tahimik ang bahay at patuloy ang alon sa labas, walang bumalik na alaala kay Matias, ngunit may isang bagay na nagbago. May liwanag na pumasok, hindi sa isip, kundi sa puso. At alam ni Don Lorenzo, kahit hindi na bumalik ang nakaraan, may kinabukasan pang naghihintay. Hindi na hinintay ni Don Lorenzo ang pagbabalik ng alaala. May mga umagang kasing gumigising ka at alam mo kahit anong pilit mo, may mga pintong hindi mo na muling mabubuksan. Pero may mga bintanang sapat na kung doon papasok ang liwanag. Kinabukasan, maagang nagising si Don Lorenzo. Lumabas siya ng bahay at tumayo sa dalampasigan. Tahimik ang dagat. Parang humihinga lang. Sa malayo, may mga bangkang papalaot. Sa likuran niya maririnig ang kaluskos ng kusina. May naghahanda ng almusal, may batang tumatawa. Huminga siya ng malalim. Hindi niya hinanap ang mansyon. Hindi niya hinanap ang katahimikang sanay siyang yakapin. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, sapat na sa kanya ang tunog ng umaga na may kasamang buhay.
Lumapit si Matias sa tabi niya. Tahimik, hindi nagmamadali. Magkatabi silang tumingin sa dagat. Hindi pa rin bumabalik. Sabi ni Matias, diretsahan, walang paligoy-ligoy. Tumango si Don Lorenzo. Alam ko. Saglit silang tumahimik. Pasensya na. Dagdag pa ni Matias. Parang may bigat na gustong ilapag. Kung hindi ko maibigay ang inaasahan ninyo. Ngumiti si Don Lorenzo. Banayad, totoo. Huwag kang humingi ng tawad sa bagay na hindi mo kasalanan. Sabi niya. Hindi alaala ang hinahanap ko. Ikaw. Napalingon si Matias, may bahagyang pagtataka, may bahagyang ginhawa. Buhay ka, patuloy ni Don Lorenzo, at may mga tao nagmamahal sa'yo nung wala ako. Iyon ang mahalaga. Sa kusina, inilapag ni Marites ang mga pinggan. Kain na po tayo? Tawag niya. Sa mesa, simple lang ang almusal. Kanin, itlog, tinapa. Walang ingrande. Pero may kwentuhan, may mga tanong ang bata. May tawa si Emmanuel. At sa gitna ay may puwang na matagal nang bakante, na ngayon ay hindi na. Napansin ni Don Lorenzo ang maliit na bagay, kung paanong iabot ni Matias ang kanin sa bata bago sa sarili niya. Kung paano magpasalamat si Emmanuel kahit sa simpleng ulam. Kung paanong tahimik na nagmased si Marites. Parang sinisigurong ayos lang ang lahat. May pamilya na siya, naisip ni Don Lorenzo, at hindi ko yan kukunin. Matapos kumain, inalok ni Emmanuel si Don Lorenzo na maglakad-lakad. Dumaan sila sa makitid na daan, sa likod ng mga bahay, hanggang sa maliit na pantalan. Dito po siya madalas umupo, sabi ni Emmanuel sabay turo sa bangkong kahoy kapag tahimik. Umupo si Don Lorenzo, hinaplos ang kahoy na kinain na ng panahon. Ganyan din siya noon, bulong niya. Hindi sigurado kung kanino sinasabi, kay Emmanuel ba o sa alaala? Don, sabi ni Emmanuel. Salamat po. Para saan? Dahil hindi niyo po kami ginugulo. Sagot ng binata. Hindi niyo po siya inaagaw. Tumingin si Don Lorenzo sa dagat. Hindi naman ako nandito para mangangkin. Sabi niya. Andito ako para magpasalamat. Kinagabihan, nagdala si Don Lorenzo ng maliit na kahon at inilapag ito sa mesa. Para sa inyo. Sabi niya na nakatingin kay Marites at Emmanuel. Hindi bilang kapalit. Bilang pasasalamat. Umiling naman si Marites. Don, hindi pera. Putol ni Don Lorenzo. Mga papeles yan. Para sa pag-aaral ng bata. Para sa kalusugan. Para sa anumang kakailanganin ninyo. Walang kapalit. Tahimik silang tumanggap. Hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa intensyon. Lumapit naman si Matias. Mananatili ho ba kayo? Tanong niya na may pag-aalinlangan. Kung papayag ka. Sagot naman ni Lorenzo. Pero kung hindi, manatili po kayo. Sabi agad ni Matias. Hindi ko po alam ang lahat. Pero ayoko mawala kayo. Ngumiti naman si Don Lorenzo. Hindi na siya umiyak. Hindi na kailangan. Sa mga sumunod na araw, naging bahagi siya ng simpleng buhay. Sumama sa palengke, umupo sa gilid habang nag-aayos ng lambat. Tumulong sa pagdidilig ng halaman. May mga gabi na tahimik sila ni Matias, nakatingin sa dagat. Walang pilitang usapan, walang tanong na kailangang sagutin agad. At sa katahimikang iyon, may nabuong tiwala. Hindi bumalik ang alaala ni Matias. Walang biglang flash, walang dramatikong eksena. Pero may isang bagay na dahan-dahang umuusbong. Isang ugnayang hindi nakatali sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan. Isang buhay na muling nabuo, hindi sa pamamagitan ng pagbabalik, kundi sa pagtanggap. At doon naintindihan ni Lorenzo na minsan, ang himala ay hindi ang maalala ang lahat, kundi ang magmahal ulit, kahit kulang ang alaala. Hindi engrande ang Pasko sa dalampasigan. Walang mahahabang mesa, walang kristal na baso, walang dekorasyong kumikislap sa bawat sulok. Ngunit sa umagang yon, pagising ni Don Lorenzo, alam niyang iba ang pakiramdam.
Parang may init na sumalubong sa dibdib niya bago pa man siya bumangon sa banig. Sa kusina, may amoy ng nilulutong ulam. May mahinang tugtog ng radyo. May mga lumang kantang pamasko na paulit-ulit na naririnig niya noon. Pero ngayon lang muli niyang pinakinggan ng buo. May kaluskos ng pinggan. May boses ng bata. "Lolo!" Sigaw ni Emmanuel na bata. Takbong lumapit sa kanya. Natigilan naman si Don Lorenzo. "Lolo." Hindi siya nagtanong. Hindi niya tinama. Lumuhod lang siya at sinalubong ang bata ng yakap. Mahigpit pero maingat. Parang natatakot na baka magising siya sa panaginip. "Magandang umaga," sabi niya na basag ang boses. "Magandang umaga po," sagot naman ng bata, nakangiti. Sa mesa, abala si Marites at si Emmanuel sa paghahanda. May kaunting handa, pansit, tinapay, kaunting prutas. Sa gilid may maliit na kahong nakabalot sa papel na simpleng-simple. "Para po sa inyo, Don," sabi ni Marites at inabot ang kahon. Binuksan ni Don Lorenzo, isang maliit na parol na yari sa papel at kawayan. May bituin sa gitna. Hindi mamahalin, hindi perpekto. Pero sa sandaling iyon, parang iyon ang pinakamahalagang regalong natanggap niya. "Salamat," sabi niya. "Matagal na ako hindi binibigyan ng ganito." Umupo sila sa mesa, magkakatabi. Hindi na siya sa dulo, hindi na mag-isa. May batang humihingi ng dagdag na kanin. May tawang hindi pinipigil. May mga kwentong walang kailangang patunayan. Habang kumakain, napansin ni Don Lorenzo ang paraan ng pagtingin ni Emmanuel. Ang binata sa ama niya. May respeto, may lambing. At sa bawat galaw ng bata, sa bawat tanong, sa bawat ngiti, parang mas malinaw na sa kanya kung bakit agad siyang napalapit sa driver na iyon. Dugo, naisip niya. Kahit hindi ko alam noon. Matapos ang almusal, naglakad sila papunta sa dalampasigan. May ilang kapitbahay na bumate. Nagmano kay Don Lorenzo dahil hindi alam kung sino siya, kundi dahil iyon ang nakasanayan. Respeto sa bisita. Respeto sa nakatatanda. "Don," sabi ni Emmanuel habang naglalakad, "salamat po sa pananatili ninyo." "Hindi ako bisita ngayon," sagot ni Don Lorenzo. "Kasama ako." Tumango naman si Emmanuel, may ngiting may bahagyang luha sa mata. Sa tabing dagat, tumigil sila at pinanood ang alon. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan ay sapat na. "Pa?" Biglang tawag ni Emmanuel kay Matias. "Tingnan mo po." May ipinakitang kabibe ang bata. Lumapit si Matias at kinuha ang kabibe at pinaliwanag kung saan ito galing. Tahimik lang na nakatingin si Don Lorenzo. Sa eksenang hindi niya akalaing kanyang masisilayan. Lumapit si Matias sa kanya. "Hindi ko pa rin maaalala," sabi niya ng derechahan. "Pero pakiramdam ko, hindi na ako nawawala." Ngumiti si Don Lorenzo. "Hindi ka na," sagot niya. Kinagabihan nagtipon sila sa labas ng bahay. May maliit na ilaw. May parol na isinabit sa puno. Walang paputok, walang sigawan. Pero may mga kwentong pinagsaluhan. Mga simpleng alaala. Mga plano na hindi masyadong malayo. "Don," sabi ni Emmanuel bago sila magdasal, "pwede po ba kayong manguna?" Natigilan naman si Don Lorenzo. Matagal na siyang hindi nagdadasal nang may kasamang iba. Tumango siya. "Salamat," sabi niya na mabagal ang salita. "Sa Paskong ito, sa pamilyang ito, hindi ko akalaing makikilala sa mga pusong nagbukas ng pintuan kahit hindi nila ako kilala." Huminto siya sandali, tsaka tumingin sa bata. "At sa pagkakataong maging lolo." Pagkatapos ng dasal, nagkatinginan silang lahat. Walang palakpakan, walang drama. Isang tahimik na pagkakaunawaan. Sa gabing iyon, bago matulog, umupo si Don Lorenzo sa labas, nakatanaw sa dagat. Lumapit si Matias at naupo sa tabi niya. "Salamat," sabi ni Matias. "Sa ano?" "Sa hindi pag-alis," sagot niya. Tumango naman si Don Lorenzo. "Hindi na ako aalis," sabi niya. "Hindi sa ganitong paraan."
Sa unang pagkakataon matapos ang 25 taon, natulog si Don Lorenzo na hinahanap ang lumang tsinelas, ang lumang relo o ang lumang litrato. Dahil sa gabing iyon, naroon ang lahat ng mahalaga, hindi bilang alaala, kundi bilang buhay. At alam niya ang Paskong iyon, payak, tahimik, at totoo, ang pinakamasaya sa buong buhay niya. Hindi agad umalis si Don Lorenzo kinabukasan. Parang ayaw niyang tapusin ang umagang yon. Hindi sa dalampasigan, ang liwanag, ang tunog ng alon, ang simpleng ingay ng buhay na matagal niyang hinanap. Pero alam niyang may susunod na hakbang. At sa pagkakataong iyon, handa na siyang gawin iyon. Hindi para sa sarili lang, kundi para sa pamilyang muling nabuo. Sumama kayo sa akin, sabi niya isang hapon. Diretso, ngunit maingat. Hindi para iwan ang buhay niyo rito, kundi para madagdagan. Nagkatinginan sina Matias at Emmanuel at Marites. May pag-aalinlangan. Natural iyon. Ang asyenda ni Don Lorenzo ay ibang mundo. Malawak, tahimik. Marangya sa mata ng iba. Hindi ko kayo ilalayo sa dagat. Dagdag pa ni Don Lorenzo. Parang nabasa na ang isip nila. Babalik tayo dito. Pero gusto kong maranasan ninyo ang lugar kung saan ako nabuhay at gusto kong maranasan doon ang ingay ng pamilya. Tahimik naman si Matias, sandali bago tumango. Subukan po natin, sabi niya. Hindi para palitan ang buhay natin kundi para palawakin. Makalipas ang ilang araw, dumating sila sa asyenda. Kung dati tahimik ang mansyon, ngayon malinis, maayos, pero malamig. Ngayon parang may ibang hangin na pumasok. Sa unang yabag pala ng bata sa hagdan, napalingon ng mga kasambahay. May nagtaka, may ngumiti, may napaluha. Don, bulong ni Aling Cora. Ang saya po pala kapag ka may bata, no? Tumango si Don Lorenzo. Matagal ko nang hinintayan. Sa sala, ang batang si Emmanuel ay tumatakbo-takbo, umahawak sa mga haligi. Nagtatanong kung saan patungo ang pinto. Si Marites ay maingat naman na nag-ayos sa mga gamit. Parang bisitang ayaw maging istorbo. Si Matias ay nakatayo sa gitna, nakatingin sa paligid. Tahimik, may halo ng pagtataka at paggalang. Lumapit si Don Lorenzo sa kanya. Hindi mo kailangang maalala ang lahat, sabi niya. Hindi ka kailangang maging iba. Tumango naman si Matias. Hindi ko po alam kung saan ako lulugar, sagot niya ng tapat. Pero pakiramdam ko, may lugar. Ngumiti si Don Lorenzo. May lugar ka. Lumipas ang mga linggo, unti-unting nagbago ang mansyon. Hindi sa itsura, kundi sa tunog. May tawanan sa umaga. May kaluskos ang plata sa hapag. May mga tanong ng bata sa bawat sulok. May mga gabing may kwentuhan sa hardin. Hindi na lang iisang upuan ang okupado. Si Don Lorenzo ay hindi na kumakain mag-isa. Hindi na nagbubukas ng regalo na mag-isa. Hindi na natutulog na may bigat sa dibdib. Isang hapon, nadatnan siya nakaupo sa silid-aklatan. Pero hindi na nag-iisa. Katabi niya ang bata, may hawak na libro. Si Matias ay nakatayo sa gilid, tahimik na nakikinig. Lolo? Tanong ng bata. Totoo po bang may barko dati rito? Tumango naman si Don Lorenzo. Totoo. Natakot po ba kayo? Saglit siyang tumahimik. Oo, sagot niya sa huli. Pero hindi lahat ng takot ay para iwasan. Minsan, para daanan. Napatingin si Matias sa kanya. May pag-unawa na hindi galing sa alaala, kundi sa puso. Isang gabi, muling bumalik si Don Lorenzo sa silid-aklatang mag-isa. Kinuha niya ang lumang photo album, ang kahon ng relo, ang tsinelas, ang mga bagay na minsang naging sandalan niya sa lungkot. Tiningnan niya ang mga ito, tsaka dahan-dahang isinara ang kahon. Hindi niya tinapon, hindi niya tinago. Inilagay niya sa isang estante, hindi sa gitna ng silid, kundi sa tabi. Bahagi ng nakaraan, hindi sa sentro ng kasalukuyan. Lumabas siyang silid at sinara ang ilaw. Sa sala, naroon ang pamilya. Nag-uusap, nagtatawanan.
Umupo siya sa gitna nila. Walang seremonya, walang anunsyo. Pa, biglang sabi ni Matias na parang sinubukan ng salita. Salamat. Hindi na umayak si Don Lorenzo, ngumiti lang siya. Salamat din. Dumating ang isang umaga na hindi niya inaasahan. Habang naglalakad sila ni Matias sa hardin, huminto ito bigla. May naaalala ko, sabi ni Matias na mabagal, parang takot maputol ang sinasabi. Hindi malinaw. Hindi pangalan. Pero pakiramdam. Kuminto si Don Lorenzo. Ano yan? May batang tumatakbo. May saranggola. May tinig na tumatawag sa akin. Matias? Hindi nagsalita si Don Lorenzo. Hindi niya na tinanong pa. Hindi niya pinilit ang kasunod. Hinawakan na niya ang balikat ng anak. Sapat na yan, sabi niya. Huwag na nating habulin ang natitira. Darating kung darating. Tumango si Matias, ngumiti. Sa huling gabi ng kanilang unang buwan sa asyenda, nagtipon silang lahat sa hardin. May ilaw, may hangin, may katahimikan na hindi na masakit. Tumingin si Don Lorenzo sa paligid. Sa mansyon, minsan naging simbolo ng lungkot. Ngayoy tahanan na. Sa buhay na minsang akala niya ay tapos na. Ngayoy may bago ng simula. 25 taon. Sabi niya na parang kausap ang sarili. Akala ko iyon ang katapusan. Lumapit si Emmanuel at inilapag ang kamay sa kanya. Simula pa lang po. Tumango si Don Lorenzo at sa sandaling yon, alam niya ang himala ay hindi laging dumarating ng may ingay. Minsan dumarating ito ng tahimik. Sa anyo ng isang driver, ng isang yakap, ng isang batang tatawag sa iyo ng lolo. Mula lungkot patungong liwanag. Hindi dahil nabura ang sakit, kundi dahil may nagbigay ng saysay sa pag-asa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!